kayong Diyos sa aming mga buhay. Sa araw na ito, Panginoon, kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa binigay niyo pong pribileyo para sa amin, Panginoon, upang magkasama-sama kami ng mga kapatid para sumamba sa inyo, magpurit pa, magpasalamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa aming Sunday School. Salamat po, O Diyos, sa kapatid na ginamit nyo para sa inyong mga salita at patuloy naming maunawaan ang inyong mga salita at patuloy po naming may sa pamuhay ito, O Diyos. Dakila po kayo. Kami po, O Diyos, at patuloy kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa inyong banal na trono. Ano man po, Panginoon, ang nakikita niyong kasalanan, karumihan dito sa aming mga puso't kaisipan, Panginoon, humihingi po kami, Ama, ng kapatawaran upang maging karapat-dapat po kami, O Diyos, dumulog sa inyong banal na trono, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kongregasyong ito, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay patuloy na sasamba, magpuri sa inyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming mga awit, Panginoon, para sa inyo lamang, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Sa dakong ito, Panginoon, sinasaway namin siya sa tayong makapangyarihan pangalan niyo, aming Panginoong Yesus. Alisin niyo po, Panginoon, ang espiritu ng antok, espiritu ng gumugulo sa aming kaisipan, Panginoon, bagkus, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang maging sentro ng aming puso't kaisipan, Panginoon, upang patuloy po kayong maluwalhati sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Inihahandag po namin ang buhay na ito para sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Maging malinis po ito, maging kaaya-aya, O Diyos, ang buhay na ito para sa inyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, kayo po siyang patuloy na maluwalhati, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, lahat po, Ama, ng tatayo sa inyong banal na pulpito, Panginoon, balutan niyo po sila ng inyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Itago niyo po sa inyong banal na presensya, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buong linggo na ibinigay niyo po sa amin. At sa araw na ito, Panginoon, sama-sama po kaming magpupuri ng mga kapatid para sa inyo, Panginoon. Tanggapin niyo po, Ama, ang aming mga papuring awit. Pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang lahat pong ito, Ama, kailingan namin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning, church.
Hallelujah. Are you ready to praise the Lord? Can we give the best clap offering to Jesus? Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Praise you, Jesus. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing with us. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Amen. You are the one. Believing hallelujah. You are the love that frees us. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. Believing here we go. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Oh, lift up the name of Jesus. Praise your holy name. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Oh, Son of God, you are the one. You are the one. The living hope. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one.
Son sets you free, you will free indeed. Amen? Hallelujah! You will free indeed. Tayo po ay malayang magpuri sa Panginoon. Amen. You the blind, through you the mute will see, through you the dead will rise, through you the hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Yes, we are free. We are free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free. To you the blind will see, to you the mute will sing, to you the dead will rise, to you our hearts will praise, to you the darkness flees, to you my heart screams, I am free. Come on, sing with us. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. I am free. Sabi po ng awit, tayo daw po ay malayang tumakbo, malayang sumayaw. Amen? Amen. Pwede ba natin gawing tumakbo dito? Or hindi man tayo tumakbo, igalaw nga natin yung ating mga katawan at tayo ay sumayaw. Pwede ba yon para sa Panginoon? Hallelujah! I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. I am Free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am
Amen. Thank you, Jesus. We are free. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy of our praises. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your praise. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome, Lord. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. You are worthy. To you our lives we raise. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome, Almighty God. you are worthy of our praises. Awesome in this You are awesome. You are awesome, Lord. Awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in
You are worthy of our praise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saints and angels, all these saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before your Lamb, our God, and sing. All the saints and angels, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb, our God, and sing. You are worthy of it all. Oh, worthy, worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense
rise, day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve all the highest praises. We exalt you, Lord. We magnify your name. We exalt your name. Oh, Jesus. And to you are all things. You deserve the glory. I exalt you. I exalt you. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. 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 Oh Lord, exalt thee. We exalt you, Jesus. We exalt thee. Hallelujah. We exalt thee. Oh Lord, 'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Once again, 'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the highest praise. Oh, Jesus. You are worthy. You are worthy of it all. Sing your praises. We sing your praises. We sing you. We sing your praises to our soul. Oh.
you, Jesus. You deserve all the highest praises. We give you back all the glory, honor, and praises in the mighty name of Jesus. Amen. Amen po. Tunay nga po na napakasarap po ng magpuri sa Panginoon. Naramdaman po natin yung presence ni Lord, yung yakap niya po sa atin. Tunay na kay buti-buti po niya. Hallelujah. Si Lord lamang talaga yung makapagbibigay ng joy sa puso natin. Hallelujah. Makipagbukas po kayo sa akin sa Malakay 3:10. Ang sabi po ng Lord, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintanang ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Tunay nga po yung pong pagka-tithes po natin is a act of worship po. Yung pong sabi yung difference po yung tithes po tsaka yung offering, yung tithes po ay pagbibigay po natin ng 10% sa Panginoon. Yung offering po, ito po yung top ng pagbigay natin, top ng tithes po, tapos offering po. Tunay nga po na yung pangako po ng Panginoon, pag tayo ay nagtapat, ay nararanasan po natin. Naisip niyo na po ba minsan na isipin na ano po yung what is the importance of ano po yung importansya ng pera? Paano po natin siya gagamitin? What is the best way to use money? Ang pinaka-best way po ng paggamit ng pera is by giving. Amen po. Opo, kailangan po natin yung pera, lalo na sa panahon ngayon, di po ba? Pero yung pinaka-best way po ay yung is giving. May 3 pong points po doon. Giving brings honor to the Lord. Giving bless others, and giving reap rewards po. Pag nagbibigay po tayo sa Panginoon ng 10% po natin, mararanasan po natin talaga yung pagpapala. Hindi naman po, sa totoo lang po, hindi naman po kailangan ni Lord yung pera natin eh. Sinusubok po tayo ni Lord yung katapatan po natin sa pagbibigay. Amen po. Sa amin po rin karanasan, tunay na napakabuti ni Lord. Minsan, iba-iba po ang karanasan na nararanasan po natin. Nagbibigay po tayo ng, kung tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, pinapakita po natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Di po ba, pagmahal natin yung kaibigan natin, asawa natin, di ba nagbibigay tayo ng best gift? Minsan nga, pinakamahal pa yung binibigay natin eh. What more kay Lord? Maging tapat po tayo sa Panginoon. Tunay na yung pangako naman ni Lord ay ipagkakaloob naman niya sa atin. At siya po ay tapat. Bagamat hindi po tayo nagiging tapat sa Kanya, pero si Lord sa araw-araw po ng ating buhay, nararanasan po natin siya. Iba-iba nga lang po. Hallelujah. Kung tayo man po ay pinagpapala yung mga business po natin, ito po ay paraan ng Panginoon para tulungan naman po natin yung mga nangangailangan. Hindi naman po yun lahat para sa atin. Binibless tayo ni Lord para maging generous po tayo. Kailangan lang po na yung puso natin ay maging tapat sa Panginoon. Hallelujah. Sa amin po ang buhay, yun nga po yung pangako ng Panginoon. Sabi ko nga, palagi kong sinasabi na we are living by faith. Yung negosyo po namin, hindi po naman talaga namin alam kung may papasok na mga trabaho o wala. Palagi kong ipinagpipray sa Panginoon yon. At tunay na napakabuti niya kasi bilang mga nanay po, marami po tayo talagang binabayaran. Pero once po na ibinigay po natin yung tithes natin kay Lord, magugulat po kayo at mamamangha
kung paano sinusustain ng Lord yung mga pangangailangan natin. Marami pong mga ways ang Lord. Minsan lang po nagigipit po tayo kasi yung mga resources po natin, hindi po natin alam i-manage. Pero tayo po ay may pera o may trabaho, i-set aside na po natin yung para sa Panginoon. Sa akin po, hindi ko rin po alam yung income natin, pero ang sabi ko kay Lord, Lord, ito po yung ibibigay ko at ito po yung ibibigay mo sa akin. Tunay nga na buwan-buwan, sobra po talagang laki ng binabayaran ko. At sobra po akong namamangha kung paano babayaran ni Lord yung mga utang ko. Kasi syempre, hindi naman po masamang mangutang, ang masama po yung hindi po tayo magbayad. Amen po. Kailangan lang po magkaroon po tayo ng wisdom, ipag-pray po natin yung mga pangangailangan natin. Sa maraming bagay, sabi ko nga, yung pong bahay po namin, naitayo po yun ay isang pong milagro ng Panginoon. Napakahirap pong magpagawa ng bahay. Kaya pag nakikita ko yung bahay namin, sabi ko, Lord, salamat po kasi di man ako karapat-dapat at wala naman po kaming ganung pera at hindi ko naisip paano natapos po yun. Pero dahil nga po ngayon, yung PNR po, nag-expand po siya, yung bahay po namin, siguro 5 years na po ngayon, ay gigibain po. Hindi po, mahirap at masakit din po kasi nga po, akala ko yun na po yung bahay namin. Pero may plano pa po pala ang Panginoon. Bagamat, sabi nga, material lang po na bagay yan eh. Bagay lang po yan. Although na ando na talaga yung in-invest mo, pero may pangako ang Panginoon. Kaya nga po nung inassess po yun ng PNR, at salamat naman sa Panginoon yung favor po naman niya sa amin. Hindi naman po kami nalugi. Dinoble pa po niya yung amount ng bahay. Kaya sabi ko nga, walang lugi sa Panginoon, walang lugi sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy po tayong magtiwala at maraming kaparaanan ng Panginoon upang tayo'y pagpalain. Sa ating pong pagbibigay, ay ito po ay isang paraan upang pagpalain tayo ni Lord. Kasi minsan nagiging maramot po tayo. Minsan may pagpapala sa atin, kinukuha natin agad. Inaangkin po natin. Pero kung alam po natin na tayo po ay steward lamang po, tagapag-alaga, tagapag-ingat, napakadali pong magbigay sa Panginoon. Kasi iniisip po natin lahat ng ari-arian natin, bahay man yan, sasakyan man yan, ang mga anak po natin yan, ay hindi po atin yan. Sa Panginoon po yan. Kaya ini-challenge ko po ang bawat isa na magbigay sa Panginoon kasi po pinagpapala ng Panginoon yung mga cheerful giver. Amen po. At tayo po ay manalangin. Diyos Ama sa langit, nagpupuri kami, nagpapasalamat. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming iglesia na patuloy mo na ibinibless. Ang mga kapatiran po namin ay patuloy mo yung pinagpapala. Salamat po, Panginoon, sa mga business na ipinagkaloob mo at pinagkatiwala mo sa aming mga kapatid. Lord, tunay na kay buti-buti mo po, O God. Lord, dinadalangin ko po ang bawat isa ay magkaroon ng pusong mapagbigay. Cover us, Lord, with your most precious blood, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, church. So, a few announcements po. As shared last week, we would also still have our annual couples night. This year po, it would be on the next 2 weeks, February 10. So, 2 weeks na lang po ito. Salamat po sa mga nagpa-register na. We now have around 70 attendees. And kung may mga nagtatanong po kailan yung payment, siguro po kahit before po sumandok. No? Yun po yung last deadline.
So kung iniisip niyo po ba yung sa financial, pwede naman pong pag-ipunan muna. At of course, this is not limited po sa church. We have also invited, and some other people are joining, couples are joining from outside CCLCC, especially po yung mga kaibigan, mga kamag-anak po, no? And kahit hindi po couple, like nasa long distance po yung partner, yung spouse, you are also invited. At ito po ay nakakahalaga ng 300 pesos per head. At kasama na po yun ng dinner. Ano po? At of course, next month din po, starting next month, ang life group po natin would be on the second and fourth Sunday. Para po may time po tayo, since every first Sunday po is the communion, so nag-extend po tayo, and to consider din po yung time ng bawat isa, we are moving po yung life group natin to every second and fourth Sundays of the month. And lastly, we would want to recognize the presence of Pilar Riz Madero, kung maaari pong tumayo. As invited po ni Sister Belen from Northville. At kung maaari po tayong manatiling nakatayo para maipag-pray po namin kayo. At the rest po ay can we extend our hands and pray. Heavenly Father, we continually praise and worship you this morning, this day, and we thank you for all that you've done. We thank you, Father, for we have the opportunity to bring back all the glory and thanksgiving to you, Panginoon. Lord, we pray for the soul that you have invited this Sunday, Panginoon. We know na you have a purpose, at that is for her to know Christ. Panginoon, dinadalangin namin na makilala niya ang Panginoong Jesus through the preaching of your word and through the community of the church. Lord, we pray as well for this morning that you bless us as we give thanks to you, as we listen to your word. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. And now, church, let's also, of course, focus ourselves as we listen to God's word delivered by Pastora Vicky Versosa. Magandang umaga po sa bawat isa. I'm requesting for everybody to please rise up as we read in John chapter 14, verses 1 to 7. Ito po ang ipinapahayag ng salitaan ng Diyos. John chapter 14. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many mansions, has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father's as well. From now on, you know Him and have seen Him. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let us pause for a moment of prayer. Panginoon, at papasalamat po kami sa umagang ito. Sa ika-anim, Panginoon, ang pagpapahayag mula po sa Book of John, the great I am, na statement mo, Panginoon, sa panahon na ikaw ay nagmi-ministeryo dito sa lupa. Dalangin po namin na lubos namin maunawaan ang plano mo, ang naisin mo sa aming mga buhay. Hinihiling po namin na patuloy namin matupad ang nais mo po sa amin. Maraming salamat. Maghari po ang kapayapaan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Thank you. Maaari po kayong makaupo sa presensya pa rin ng Panginoon. So, ito pong I am na ito, actually, pang-anim ko na po ito starting last year. I think that was November siguro, no po, na I am na laging pinapahayag ng ating Panginoon. So, dito po sa John chapter 14, ito po yung pinaka-exclusive na statement pa rin ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life. So no one can come to the Father except through me, sabi ng ating Panginoon Jesus. Walang makakatungo sa kinaroroonan ng Ama,
maliban po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, as my way of introduction, minsan iba't iba yung mga pinagdadaanan natin, iba't iba yung mga nararanasan natin sa buhay, madidilim, masasalimuot na mga karanasan, baku-bakong landas, at minsan parang hindi natin alam. Pero just the assurance na yung mahal natin sa buhay ay nandoon to back us up. Kumbaga, kahit wala po sila sa ating presensya, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, na doon tayo sa mahigpit na karamdaman, mahigpit na mga pangangailangan, kahit wala po yung mga kaibigan na ito, kapatid, mga mahal sa buhay, pero just the assurance na sasabihin nila, nandito ko, ipinapanalangin kita, at ano man ang kailangan mo ay maaari mo akong asahan. So di ho ba, ang gandang pangako po noon, kahit na hindi natin nakikita yung mga taong ito, pero yung isang simpleng pahayag na nandito sila upang tayo ay alalayan, upang tayo ay tulungan, upang tayo ay ipanalangin sa ating mga kinalalagyan, ay isang isang kagaangan na po sa atin. It will give at ease. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, at giginhawa at magiging magaang ang load na ating dinadala. So, ang context po ng John chapter 14, actually, balik tayo ng isang chapter 13 po. Dito po sa chapter 13, records the dialogue and discourse that Jesus had with His disciples. Ano po yung dialogue na ito? Ano po yung discourse? Actually, yung discourse is a long teachings. Mahabang mga pagtuturo, mahabang mga pagtutuwid, mahabang kasama na po doon yung yung pagre-rebuke, and so on and so forth. Yun po ang ibig sabihin ng discourse. Actually, doon sa Beatitude, sa Matthew chapter 5, ito po itinuturing din pong discourse dahil napakahabang pagtuturo po ito ng ating Panginoong Jesus. So sabi po dito sa John chapter 13, this is the context of John chapter 14, bago ipinahayag ng Panginoon yung exclusive statement niya na the great I am, yun nga yung I am the way, the truth, and the life. Sa John chapter 13 records the dialogue and discourse that Jesus with His disciples in the upper room on the night before He was crucified. So, ilang araw, probably, I do not know the exact kung ilang araw yun bago maranasan ng Panginoon yung pag-crucify sa Kanya, pero probably, ito yung huling-huling gabi na kasama po niya yung mga alagad dun sa upper room, at meron silang last supper. Kasi after po noon, ay ititrate na siya, yung magkakaroon ng traitor sa katauhan ni Judas na ibebenta siya ni Judas doon sa mga leaders of the temple. So, again, the night before He was crucified. So, during the course of the Passover meal, the disciples started arguing again about who was the greatest among them. Sa Book of John, hindi po natala itong mga argument na ito ng mga alagad. Kasi, kumbaga, parang nag-aaway-away sila. Sino ang greatest sa kaharian ng Diyos? If you still remember, merong isang nanay nag-approach sa ating Panginoon kasi dalawa doon sa alagad ng Panginoon ay kanyang mga anak. Kaya ang babaeng ito, nung nag-approach siya sa ating Panginoon, Panginoon, pahintulutan mo, isa sa iyong kanan, isa sa iyong kaliwa, ang umupo sa aking mga anak. So, kumbaga, ay beforehand, nais na ng nanay na ito na makasigurado ang isa sa kanan, magiging kanang kamay ng Panginoon, yung isa sa kanyang anak. At pangalawa naman, nasa kaliwa yung isang anak niya, kasi dalawa po yung anak niyang ito eh. Kaya dito po sa John chapter 13, meron mga argument. Nag-aaway-away itong mga alagad na ito. Nag-iisip sila, gusto nila kasi na sila yung maging famous, sila yung maging greatest doon sa kaharian ng Diyos. Sabi ko nga po, hindi po ito naitala sa Book of John. While doon sa 3 Gospels, Matthew, Mark, and Luke, ay naitala po itong argument na ito. Who is the greatest in the kingdom of God?
So, Jesus rebuked them for it explaining that greatness in God's kingdom was about serving, not position and power. So dito, itinuwid sila ng Panginoon. Gusto ninyong maging greatest sa kaharian ng Diyos, maglingkod kayo, maging mababa kayo. Kasi ang totoong paglilingkod, ang totoong paglilingkod sa ating Panginoon, hindi yung nakikita in front, talagang lutang na lutang yung katauhan ng mga nagsiserve na ito. Hindi. Sabi ng Panginoon, you must serve. You must be the servant of all at hindi lamang po yun. Ang greatest sa kingdom ng Lord, not the position and power, but yung humility. So sumunod po dito, ito yung washing of the feet ng mga disciples. Actually, siguro, hindi tayo naka-witness nito, no? Pero way back doon sa amin sa Valenzuela, naka-witness pa po ako nito doon sa isang iglesia na kung saan ay nag-attend din po kami. Washing of the feet. Anong sinisimbolize po nito? Ibig lang pong sabihin yung humility, yung paglilingkod pa rin sa ating kapwa. Yun ang nais ng ating Panginoon. Paano tayo magiging mababa sa kanyang harapan at paano natin mapaglilingkuran ang bawat isa. So then Jesus washed their feet and told them to follow this example of humble service with one another. And then, at kung tutungo na po tayo doon sa chapter 14, actually, sa chapter 14, ito na nga po yung pumasok yung washing of the feet. Tapos, dito ay sinabi ng Panginoon na isa sa inyo magbe-betray sa akin. Isa sa inyo ay yung magiging traitor. Ibebenta ako doon nga po sa mga naglilingkod doon sa temple, yung mga high priest and yung mga people yung nasa loob ng templo. So ibebenta siya. So at that time, hindi pa nagsisink in sa isip ng mga alagad. Ano ito? Hindi nila maintindihan anong ibig ipakahulugan ng mga pagtutulong ito ng Panginoon at sino ito na magte-trade sa kanya, yung magiging traitor na ibebenta siya. Hindi lahat ng ito ay nagsisink in pa sa kanila. And actually, they do not recognize it. The disciples did not recognize it. Hindi nila talaga nalaman. Parang dumaan lang. As in, hindi nila nauunawaan ang lahat ng ito. So, in John chapter 13, verse 33, ito yung sabi ng Panginoon, I will be with you only a little longer. Makakasama nyo na lang ako ng maikling panahon. And then, you will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. So Peter asked Jesus where he was going and why he could not follow since he was ready to lay down his life for Jesus. So dito ay sinabi ng Panginoon na ako ay aalis. Makakasama niyo na ako ng panandaliang panahon and afterwards ay mawawala na ako. At hindi pa rin ito maunawaan ni Peter. Sabi niya, Panginoon, anong ibig mong sabihin? Nais namin sumunod sa iyo. Ang katotohanan ay yung susunod ako sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, nirebuke siya ng Panginoon, Peter, ito ang totoo. Bago tumilaok ang manok ng 3 beses, i-denied mo ako. Itatakwil mo ako. So if you notice po, nung panahon na nililitis na ang ating Panginoon, isang babae, yung lang siya, actually naglilingkod siya sa isang tahanan at na-recognize niya si Peter at sabi niya, yan po, isa yan sa mga alagad nung si Jesus kasi syempre ayaw nilang ma-identify sa Panginoon kung kaya sabi ng babaeng ito, ang lalaking yan ay naglilingkod doon kay Jesus. Pero sabi ni Pedro, ay hindi ko kilala yung Jesus na yan. So isang beses, pangalawa, until pangatlong beses, at after po ng pangatlong beses na yon, tumilaok yung manok at naaalala ni Pedro ang sinabi ng ating Panginoon, you will deny me, Peter, 3 times. And after nun, doon titilaok ang manok at na-recognize po niya ang mga bagay na ito. So, ito pong statement na ito ni Peter na I will follow you, no? This was a boastful statement. May pagmamalaki, pagyayabang na pagpapahayag na Panginoon. Tignan mo lang ako, nandito lang ako.
hindi kita iiwan. Pero ang totoo, sa sobrang takot ay kahit isang babae lang pala yung nagturo sa kanya, ay, so hindi ko kilala yan. So, let's proceed to my number 1 point here. So, a crisis of faith. Meron pong crisis na nangyayari po dito. So, the disciples are in crisis. Faith is under pressure, is being stretched. And then, if you still remember, 3 years ago or 2.5 years ago, nung ang Panginoon ay tinatawag na isa-isa ang mga alagad na ito, they have to let go their job. Iiwanan nila ang kanilang mga trabaho. 2 of the brothers, if you still remember, nagkakas sila ng net. At sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. At gagawin ko kayong fishers of men. Fishers of men. Hindi na isda ang inyong huhulihin, kundi mga kaluluwa na, mga tao na ang inyong ikakas nyo yung net at mga tao na yung makukuha doon sa mga net na ito. So 3 years earlier or 2.5 years ago, they had left their jobs, home, and families to follow Jesus, left everything. So, hindi po magaang. Sobrang bigat po noon, di ho ba? Lalo na po minsan sa atin, we do not know how God called us individually. Iba-iba po yung pagkakatawag ng Diyos sa atin. Meron po kaming mga alam, mga naglilingkod sa bangko, mga manager, and biglang dumating yung calling ng Lord sa kanila, and they have to leave their work. They have to leave the bank. At sila po ay magministeryo sa mga kaluluwa. So, ganun po yung kalagayan ng mga alagad na ito. They left everything. So, sa a crisis of faith, so Jesus told them that He is leaving them, and where He goes, they cannot follow. So, biglang-bigla, no? Probably 2.5 to 3 years na kasama nila ang ating Panginoon. And after a while, sasabihin ng Panginoon, I will leave you. Aalis na ako. At sabi ng Panginoon, kung saan ako pupunta, sa ngayon, hindi nyo mapupuntahan. Hindi kayo makakatungo doon. Dahil ang tinutukoy po ng ating Panginoon dito, yung kanyang kamatayan, yung nalalapit po niyang kamatayan. So, Jesus told them that He is leaving them, and where He goes, they cannot follow. So, a crisis of faith. So, sa atin, iba't iba yung mga pinagdadaanan ng ating mga pananampalataya. Iba't iba yung mga crisis, minsan parang ang gaang-gaang, minsan parang sobrang bigat na hindi natin kakayanin. Actually, if you still remember, meron po tayong kapatiran dito, way back, medyo matagal-tagal na. Kasi, yung kanyang anak, that time, ay naging estudyante pa po natin sa dun sa ating preschool, si Salma. Si Salma po. Nag-iisang anak po itong si Salma. Tapos that time, si Brother Ested, Sister Rochelle, ay so galing po sila ng Leyte. So, sa mga panahon ito, ay running for 6 years na po yung gawain. Nagpastor po si Brother Ested. Na-recall niyo po si Brother Ested. So, medyo chubby po siya na sobrang ganda yung boses. Napakaganda po ng boses ng kapatid. So, nagpastor po siya. So, 6 na taon po yun. At biglang-bigla ay namatay po si Pastor Ested. At nung Wednesday ay nailibing na po siya, no? So, I try to connect to Sister Rochelle just to give a comfort na sabi ko, ilang taon nang nagpapastor si Pastor Ested. Sabi niya, 6 years na po. Sobrang over-fatigue this week. Sabi niya gano'n, ang dami-daming gawain, sobrang napagod. Tapos sabi ko, ano bang naging problema? Sabi niya, 4 years ago, meron po siyang brain tumor. Sabi ko, ganun ba? Brain tumor? Sabi niya, hindi ka in-advise ng doktor na operahin pa dahil medyo maliit lang naman. Kaya lang siguro dahil sa tumor na yon ay hindi siya kinakailangan na mapagod ng sobra-sobra at kinakailangan ng alaga. Sabi ko, ganun ba? The fact na 4 na taon na pala yung kanyang brain tumor, it's a miracle kako. Himala na ng Diyos yun. Kasi kung titignan natin, ay in-extend ng Lord ang kanyang buhay. At
ilang taon si Pastor is dead this year. He is 46 years old. And Salma is in her senior high school. Kaya kung parang titignan natin, ang hirap naman, nag-iisang anak, tapos bilang nanay, paano mo itataguyod ang yung anak, kayo bilang magnanay, na wala na ang pamilya, ang padre de pamilya. So, seemingly, it's very hard. Sobrang mabigat probably sa isang nanay. At sabi ko nga, alam mo, way back, parang ganun din kay Pastor. Kaya lang, kasi that time, halos ganun din si Pastor. Wala pa siyang 50 years old nung first stroke niya. Pero binigyan po siya ng grace period ng Panginoon ng 17 years. Kaya sabi niya, wow. Samantalang sabi niya, dun nga sa kanya, referring to his husband, first attack, wala na. We do not know what's the plan of God. And who are we to question Him? Wala tayo sa kalagayan na tanungin, questionin ang Diyos na, bakit ako? So, bakit hindi na lang sila? No. Kung pinapahintulutan naman ng Panginoon na dumadaan po tayo sa mabibigat na mga karanasan, meron itinuturo ang Diyos sa atin. Nais ng Diyos na mag-mature tayo. Nais ng Diyos na sa Kanya lang tayo umasa. Sa Kanya lang tayo magtiwala. So, yun po yung the crisis of faith. And number 2, Jesus responds to the crisis. Jesus began with a command. So, sa ganung kalagayan, labis po silang nabibigatan, disquiet, sila yung talagang parang balisa sila, hindi nila alam kung anong gagawin nila sapagkat ang Panginoon na kasama nila ay bigla mawawala na lamang at hindi sila makakasunod sa kanyang paroroonan. So, ito po yung kalagayan nila. At ito po yung respond ng ating Panginoon dun sa crisis na nararanasan nila. Jesus begin with a command. Ano yung command na ito? Let not your heart be troubled. Huwag maglumihanan, huwag mabigatan ang inyong mga puso. Ito pa rin ang pangako ng Diyos. Actually, probably siguro sa mga funeral services, lagi ito yung napapakinggan natin message ng pastor o kung sino man yung naitalaga. John chapter 14, yung itong mga pangakong ito na let not your heart be troubled. Huwag magulimihanan ang ating puso. Bakit? Pangalawa, nais ng Diyos, maniwala tayo sa Kanya. Believe in God. Believe also in me. Jesus is referring to Himself. Maniwala kayo sa aking Ama, sa Diyos, and then you also believe in me. At referring to Himself. Maniwala kayo sa Ama at sa Anak. Kasi wala pa ang banal na Espiritu that time kinakailangan umalis muna ang Panginoong Yesus upang ipadala ang banal na Espiritu. So, believe in God, believe also in me. So, sa Romans chapter 10, verses 9 and 10, ang sabi po dito, ang pananampalataya na i-establish. Tumatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So, kailangan, from time to time, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Inaaral natin ang salita ng Diyos. At hindi lamang po tuwing araw ng linggo. Kasi kung araw ng linggo lang natin, mapapakinggan ang salita ng Diyos, definitely, magiging malnourished tayo. Definitely, magiging payat tayo. Kulang tayo sa sa sustansya, kulang tayo sa tibay, at minsan konting atak lang ng kaaway, bumibigay tayo, nag-give up tayo. Kasi, sabi po, Romans chapter 10, verse 9-10, so faith cometh by hearing, and hearing God's word. So, ganun kahalaga. So, actually, ngayon wala tayong pwedeng idahilan na sabihin natin na wala naman gawain except yung prayer meeting ng Thursday, tapos Sunday. Actually, sa sa Facebook, early as 5 a.m. in the morning, meron na pong doon, meron na pong devotion. Gising na po ba kayo ng alas 5 ng umaga? Taas nga ang kamay ng mga gising ng alas 5. So, early as 5 a.m. in the morning. Meron na po yung 3G, yung kung saan si Pastor Danilo Orencia ang guest
halos everyday po yun. 5 a.m. in the morning until 6, minsan nag-extend ng konti. So, ganun kahalaga ang salita ng Diyos na dapat ay araw-araw sumasa puso, ipinapamuhay, at ipinapahayag natin ang mga salitang ito. So, the disciples heard Jesus teaching and witnessed or seen His miracles. So, hindi lang nila napakinggan, araw-araw dahil kasama nila ang Panginoon, napakinggan nila yung mga pagtuturo ng Panginoon, na-witness nila, nakita nila yung mga himala na ginawa ng Panginoon, and then He proved His authority over nature. Maraming mga pagkakataon, di ho ba, aatakihin sila ng malakas na unos, ng malakas na hangin, na alon, at maglalapitan nila ang Panginoon. Lord, wala ba sa inyo? Malulunod na kami. Mamamatay na kami. Samantalang ikaw, parang sobra yung kapayapaan na nararanasan mo at natutulog ka lang dyan sa isang tabi. Wala ba sa'yo, Panginoon, na nag-ano na po kami, yung nahihirapan na kami sa aming kalagayan? Hindi po. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Kasi sabi, prove His authority over nature, demons, sickness, and death. He is in control over these things. Over the nature, over the sickness, over the demons, and even death. Siya ang may control ng lahat ng ito. And then, they understood His claim to be God's Son and deity in human flesh. So, alam nila, ang Panginoon ay anak ng Diyos, at alam po nila yung deity, ibig sabihin, Diyos na nagkatawang tao. So, ito po ang ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus, Diyos na in human flesh. And they heard Him forgive sins and teach the way to God with authority. So yung mga Pharisees, di ba, mga Sadducees, kine-question nila ang Panginoon, sino ka para magpatawad ng kasalanan? Tanging Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. At sa maraming pagkakataon, nag-a-attempt po sila na pupulot ng bato at babatuhin ng ating Panginoon. Kasi hindi nila kayang paniwalaan ang Panginoong Yesus na siya yung pinadalang Mesaya. Siya yung magliligtas sa kanyang bayan. Hindi nila tanggap ito. Hindi nila naunawaan yung mga bagay na ito. Kaya minsan sabi nila, who are you to forgive sin? It's only God who can forgive sin. Ang Diyos lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan ng tao. And in letter C, preparing a place. So, sa Revelation 21, dito po ay describe yung New Jerusalem coming down. It has the glory of God. And then, its streets are pure gold. So, pure gold like a clear glass. Probably, no po, sa mga kapatid na coming from Middle East, hindi lamang po siguro sa Middle East, yung mga lugar na kung saan pinupuntahan ng mga tao para mamasyal, makita yung parang talagang nakakamangha sa kanilang mga lugar, parang sobrang hahanga tayo. Sobrang bibilib tayo sa kanilang mga kalagayan doon, probably Japan, Singapore, or God has given me the privilege to visit last time Dubai. So salamat po dun sa kapatid na nagtiwala po sa amin, na inaya kami na kasi di naman ganun kadali, di ho ba? Dahil pare-pareho kaming kinakabahan dahil hindi pa namin alam kung ma-approve yung visa namin. Nasa airport na kami. So that was December 31. So ano yung parang plan B? Parang iniisip na namin, kapag na-disapprove, paano kami uuwi sa aming bahay? Kasi midnight na yun alas 12, wala kaming sasakyang bus. So, may plan B. Kung ma-disapprove, kasi hindi namin alam kung that time ay i-approve yung aming visa or not, if they will allow us to go and visit their place. So good and fine. So, sabi ko nga, kung just this place, preparing a place, Jesus is preparing a place for us. And that is heaven. So, sabi ko nga, sa iba na nakapunta na kung saan-saan lugar, namangha kayo, nagilalas kayo, na-amaze kayo dun sa ganda ng kanilang lugar,
sa taas ng kanilang mga building, doon sa mga structure nila na sobrang nakakahanga, nakakabilib. Talagang bibilib ka talaga. At marahil sabihin ninyo, no, kapag nakapunta na po din tayo sa ibang lugar, unlike sa atin, minsan kalat-kalat yung mga basura, pero sa mga ibang lugar na mapupuntahan natin, as in, sobrang linis, walang mga basurang nagkalat. And mind you this, wala din, alam ko sa US may mga homeless pa nga doon madami. Pero doon sa mga lugar na ito, na I have been given the privilege to visit Singapore and Dubai, wala akong nakitang mga homeless, yung parang kalat-kalat sa daan na walang magawa. Wala pong mga homeless doon. Wala yung nagbe-beg ng money. Wala po. At sobrang linis. Actually, sa Hong Kong, nakakatuwa. Araw-araw, meron isang truck na dumadaan, nililinis po yung kalsada. At ganoon din po doon sa Dubai, may nakita rin po kaming winawalis-walis ng isang truck yung kanilang daan doon sa parang pinaka-downtown. So, ganun sila kalinis. And mind you this, Jesus is preparing a place for us. More than anything else na mga lugar na napuntahan natin, ano man po yung sobrang gandang lugar natin na napuntahan, it could be probably Davao na ang ganda, napakalinis din. And then, Iloilo na humanga din po kami doon sa mga structure ng mga simbahan nila na daan-daan taon na yung mga simbahan nila doon at sobrang daming pwedeng libutin, sobrang daming pasyalan at ang ganda ng kanilang lugar. So, eto po, more than the places I have mentioned, heaven is our destiny. Itong lugar na ito na inihanda ng Diyos para sa atin ay masasabi natin beyond our comprehension, beyond our understanding, higit sa lahat ng nakita na natin, na ikwento sa atin, ay hahanga tayo ng lubusan. Dahil sabi po doon, yung glory ng Diyos ang siyang nagbibigay ng liwanag at hindi lamang po yun. Yung streets ay pure gold. Puro ginto ang kanilang mga dadaanan. And then, salamat dahil alam ko po na ang bawat isa ay nagdi-desire ng destiny na ito. Itong pangakong ito ng Diyos na ating pupuntahan, a place where He is preparing, and that is heaven. So, coming again, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Okay, basahin ko po yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Okay, ito po ang pinapahayag ng salita ng Diyos. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not live like the rest of mankind, who have no hope. So, verse 14, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. 17. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. So, ang ganda po ng ng ating blessed hope. Ito yung pangako ng Diyos. Ang Panginoon ay nangako, He will come again. And we will meet Him in cloud, in the air. So, kung hindi pa loobin ng Panginoon na tayo po ay sumunod doon sa ibang mga kapatid or mas maagang tumungo sa kanyang kaharian, kung loloobin ng Panginoon na maranasan natin itong rapture, sabi po, we will meet Him in the air. So, ang Panginoon mismo ang makakasama natin. And as the scriptures say, so we will be with the Lord forever. Makakasama natin ang Diyos magpakailanman.
So Jesus will return to get us and take us to where He will be and being with the one that loves you the most. So ito ang maganda. Yung mga mahal mo sa buhay at dahil mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang Diyos, makakasama mo sila na you love them most, the most. And then number 3, Jesus, the way to the Father. Ito po yung verses 5 to 7. Meron isang confused na disciple. Actually, doon sa chapter 13, ano din di ba? Si Peter, nag-aninlangan din siya. Sabi niya, maaari ba namin malaman ang daan? We do not know ang daan, Lord. Sabi niya gano'n. At sabi niya, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero, nirebuke siya ng Panginoon doon sa chapter 13. Sabi niya, Pedro, i-deny mo ako 3 beses. At dito naman, sa chapter 14, kahit na nagpahayag na ang Panginoon, nagturo na siya, and probably, from time to time, naririnig naman nila ang Panginoon, follow me, sumunod kayo sa akin. Yung parang mawi-witness ninyo, matutunghayan ninyo yung mga himala, yung mga kapangyarihan na naisagawa ng ating Panginoon. Still, they are confused. And ito, naglakas ng loob si Thomas at sabi niya sa Panginoon, we do not know the way. So, dito po sa chapter 14, verse 5, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Hindi namin alam kung saan ka tutungo, Panginoon. Maaari bang sabihin mo sa amin ang daan? Show us the way. So we can know the way. So nais ni Thomas, sigurista si Thomas na nais niya na malaman saan tutungo ang Panginoon. So then in letter B, so Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? So nais na ni Thomas na malaman yung destination, yung tutunguhan ng ating Panginoon mismo. Ganun siya kasigurista na ayaw niya na yung ma-miss out kung saan tutungo ang Panginoon. Nais niya na kung saan ang Panginoon ay doroon din siya. And this is an opportunity na sabihin ng Panginoon or a clear statement sa Panginoon upang sabihin niya kung sino siya, no? So Jesus has talked to them about this before. So sa John chapter 8, verse 19, if you knew me, you would know my Father. Kasi si Jesus, yung representation ng Ama. Parang dahil hindi natin nakita ng literal, ng mukhaan ng Ama, kaya si Jesus yung pinadala niya upang ito yung ating mahawakan ng mga alagad, makausap, at maranasan nila yung kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Kasi hindi nila maaaring makita ang Diyos Ama. So, Jesus is the exact, yung exact image ng ating Ama. So, John 8:19, if you knew me, you would know my Father. So, sabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang aking Ama. And then, doon sa John chapter 10, dito ay sinabi ng ating Panginoong Jesus, isa doon sa I am pa rin niya, sabi niya, I am the good shepherd, and I am the door to the Father. Ako ang mabuting pastor, at ako yung daan upang magkaroon kayo ng kaligtasan. At hindi lamang yun, sabi niya doon, ang mabuting pastor, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So, hindi siya natatakot. Wala yung pagkatakot na ang mangyari ay baka mamaya mamatay siya. Hindi po. We have learned last time, yung sa John chapter 10, di ba? Yung mga hiring people, mga hiring po na pag dumating na yung mga asong lobo, yung mga nag-a-attack, tatakbo na rin sila. Kasi unang nililigtas nila yung kanilang buhay at wala silang pakialam doon sa kanilang mga tupa. So, in John chapter 10, so Jesus talked being the good shepherd and the door into the sheepfold. And then,
Also in John chapter 12, verse 26, if anyone serves me, let him follow me. And where I am, there shall my servant also be. If anyone serves me, the Father will honor him. So, sunod lang kayo sa akin. Follow me. Sabi ko, ito yung paanyaya ng ating Panginoon. Maging mga alagad ko kayo, maging mga servant ko kayo, at hindi lamang po yun. If anyone serves me, the Father will honor him. I-honor kayo ng aking Ama sa langit. And finally, letter C, a clear statement of John chapter 14, verse 6. Under this, meron siyang tatlong statement dito, no? Jesus is the way. So, the way is used for a road or a journey, used to represent a manner of life or the means to a destination or goal. So, dahil alam na natin ang daan, nasumpungan na natin yung hindi yung dating daan, ano, totoong daan. Kasi baka malito tayo maligaw tayo doon sa yung ibang daan. Siya yung totoo. He is the way. So, capitalize yun the way. Ako ang daan. So, hindi po niya ipinahayag na isa ako sa daan. Hindi po, ako. Very firm yung statement niya na ako ang daan. So, used to represent a manner of life. Ano yung uri ng buhay natin? Or the means to a destination or goal. For there is one God and one mediator between God and man. So, isa lang po yung tagapamagitan. Hindi po si Mary, kundi ang ating Panginoon, ang tanging tagapamagitan, ano po, sa God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom to all people. 1 Peter chapter 2, 1 Timothy chapter 2, verses 5 to 6, and number 2, Jesus is the truth. The truth conforms to actual reality, and Jesus is the final authority or final reality. Jesus is the truth because He is the image of the invisible God. Siya yung siya yung picture. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi yung Ama hindi siya nagpapakita. And even in the Old Testament, di ho ba, hindi po inaalaw ng Diyos na makita ho siya ng mukhaan. Meron po mga prophets that time, di ho ba, na kinakausap sila ni Yahweh. Tapos, magpapaspay lang po siya. May mga pagkakataon, pag nakita nila yung mukha ng Diyos, natatakot sila kasi alam nila, mamamatay sila kapag nakita nila yung face ng God, ni Yahweh. So, Jesus is the truth because He is the image of the invisible God. Colossians chapter 1, verse 15. And the radiance of His glory and the exact representation of His nature. So, ang Panginoon, yung exact representation ng nature ng Diyos. Yun po ay sa Hebrews chapter 1, verse 3. And number 3, Jesus is the life. Jesus is the life because this life is in Him. So, yung John chapter 1, verse 4, John chapter 5, verse 26, and then, meron pa po tayong mga ibang references dito. John 3:16, He is the source and giver of this life to those that believe in Him. John 10:28 and John 11:25. So, ang buhay na ibinibigay ng Diyos ay buhay na masagana, punong-puno talaga ng buhay at ng kasaganaan nito. Kasi doon sa John chapter 3 verse 16, sino man pong manampalataya, hindi po sila mapapahamak na, kundi sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. And then yung John chapter 10 verse 10, He came that we may have life and have it more abundantly. So nais ng Diyos, buhay na masagana, buhay na kasiyasiya, buhay na na-enjoy natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay. So probably ang sarap minsan na isipin, tayo ay iniligtas ng Diyos, we have all the privileges na i-enjoy natin yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.
Kasi kung mananatili po tayo sa kadiliman, ano po yung mga bagay na darating sa atin? Pawang takot, pawang kalungkutan, at sobrang magiging mabigat ang buhay para sa atin. Pero dahil nasumpungan tayo ng Diyos, iniligtas niya tayo, kung kaya't naroon po yung mga pangakong ito ng buhay. Sabi po niya, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. And finally, sa Acts chapter 4, verse 12, ito po yung pangako pa rin ng Diyos na yung kaligtasan ay hindi natin makikita kanino man. So, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given whereby we must be saved. So, walang pangalan ibinigay sa ilalim ng lupa, tanging pangalan lamang ng ating Panginoon upang tayo po ay Kanyang iligtas at magkaroon ng kaligtasan. Kaya, minsan di ho ba meron tayong mga nami-meet o kaya mga na-encounter, no? Yung mga tao na sasabihin nila, ay, pare-pareho lang naman yan eh. Hindi po. Dahil ang katotohanan po ay kapag kahit na mabait sila, kahit na philanthropist po sila, talagang nagbibigay sila, tumutulong sila sa marami, pero kung hindi nila na-encounter ang Panginoon, ang patutunguhan po nila ay kaparusahan. Sabi nga nung speaker po namin nung last Thursday, nag-enjoy din po kami talaga dun sa nagsalita. Dalawa po sila, isang Amerikano at isang Pilipino. Dahil galing po siya sa Baptist, yun po ang kanyang background. Sabi niya, noong mga panahon na naiimbita siya, ang lagi niyang ipinapangaral dahil very strong sila doon sa sin, yung kasalanan, na kailangan maligtas ka. Maliban na tanggapin mo si Jesus ay magkakaroon ka ng kaligtasan. So lagi daw, sabi niya, sasabi niya sa mga tao, mga panggatong kayo sa impyerno. So ang bigat ang hirap nun, sasabihin mo sa mga tao, igagatong kayo sa impyerno. Kaya sabi niya, pagkatapos daw na niya mangaral, ang hahaba ng mukha ng mga tao, at walang natutuwa, at wala pong love offering para sa kanya. Wala daw pong nagbibigay sa kanya. So anong ini-expect? So hindi natin yung parang pinapagaang yung gospel. Hindi natin ginagawang parang malabnaw. Hindi po. Pinapahayag natin ang nais ng Diyos, yung plano niya ng kaligtasan. Pero along these things na pagtanggap, hindi dahil tinanggap na natin ay, natanggap ko na ang Panginoon. Anytime pwede na akong mawala or tumungo sa Kanya or babalik na ako sa dating buhay. Magiging questionable po yung ating kaligtasan. Kasi sa pagtanggap na ito, kaakibat po noon yung responsibility. Meron po tayong bahagi. Ginawa ng Diyos yung Kanyang bahagi, yung part niya, iniligtas tayo. Ano naman yung part natin? Yun nga po, magpapatuloy po tayo sa Kanyang salita, pag-aaral, pag-meditate, at isisik natin ang kalooban ng Diyos, ang Kanyang mga salita, hanggang patuloy na mag-sink in ito sa buhay natin at magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa ating panalangin at pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga katotohanan ito na sinabi ng Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So there's no other way other than Jesus. And there is no shortcut. Kinakailangan dumaan tayo sa proseso, dumaan tayo doon sa naisin ng Diyos na hindi tayo magsushortcut, hindi natin sasabihin na hindi ko na kailangan ang mga bagay na yan dahil ligtas na ako. On our part, kailangan i-search natin ang scriptures, mag-meditate tayo ng salita ng Panginoon, mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Dakilang Diyos sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ay isang napakabuting Diyos sa amin. Salamat Panginoon doon sa great I am na ito. As you have said, Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Lord, nagpapasalamat po kami sa mga katotohanan ito na dahil ikaw ang pinagmumula ng tunay na buhay, ang totoong daan, at ikaw, Panginoon, ang nagbibigay nito, kung kaya't nasumpungan namin ang kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Dumadalangin po kami, Panginoon, na hindi lamang po yung mga kapatid na naririto, even their loved ones, even their immediate family, lalo na po ang mga miyembro ng pamilyang hindi pa po mananampalataya, dinadalangin po namin at tiniklaim po namin ang kaligtasan ng buong sambahayan, Panginoon. Even as you have promised in Acts chapter 4 verse 12, na ang naisin mo ay iligtas ang buong sambahayan. Kiniklaim po namin ito, Panginoon, na ililigtas niyo po ang mga miyembro ng mga pamilya, ng mga kapatid na naririto, even ang kanilang mga kamag-anak, Panginoon, mga mahal sa buhay. Gamitin niyo po ang bawat isa. Hinihiling po namin, Panginoon, na dahil kami ay nakakonect sa iyo, alam na nakasumpong kami ng buhay, ng kaligtasan na ibinigay mo, kung kaya't maaari mo po kung kaming gamitin sa mga taong ito na they are still lost and they do not know the way. So Lord, use each and every one of us to be your channel of blessing. And as we proclaim the good news of salvation, we also claim, Lord, yung kaligtasan nila, Panginoon. Maraming salamat, Dakila Diyos. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin. Pagpalain niyo po, Lord, ang mga kapatid na naririto. Even ang mga kabataan na nagsisipag-aral, ang mga young professional, young adult na pumapasok sa kanilang mga trabaho, engage sa kanilang mga negosyo. Amin po silang tinataas lahat sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, Panginoon, at patuloy na kataguin ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga kapatid na nasa ibang bansa, inaalala namin sila, Panginoon. Salamat po sa pagsisikap nila para sa kanilang mga pamilya. Samahan mo po, Panginoon. We even pray, Lord, ang comfort na Banal na Espiritu ay lagi ipaparanas mo po sa kanila. Dakila Diyos, amin na pong ipinapahayag ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa kaligtasan na inihatid mo po sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat-lahat ng mga pagpapala at mga biyaya mo. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Anak, at ang pakisbisan ng Espiritu Santo ay sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen. Tanghali po sa bawat isa, umayo po tayo ng payapa at ligtas.